Sina Romeo at Juliet ay galing sa magkalabang angkan. Si Romeo ay galing sa angkan ng mga Montague, samantalang si Juliet naman ay sa angkan ng mga Capulet. Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ang pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Juliet. Sa gitna ng hidwaan, sila'y lumaki na may pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanilang mga magulang. Simula ang pag-ibigan nila Romeo at Juliet dahil sa isang pagtitipong inihanda ng mga Capulet. Naroon sina Romeo at Juliet, nagkatagpo sa gitna ng sayawan at musika. Ang malawak na hardin ng mga Capulet ay nagninining sa mga ilaw at awit ng musika. Naroon sina Romeo at Juliet, dalawa sa magkabilang panig ng hidwaang Montague at Capulet. Ngunit nagtatagpo sa gitna ng kasiyahan. Sa gitna ng sayawan at musika, nagkatagpo sina Romeo at Juliet. Dumidilat ang kanilang mga mata sa isa't isa. Tila ba may sariling musika at mundo ang dalawa. Ang ganda mo. Hindi ko maitago ang aking pagnanais sa iyo. Ikaw din, ang iyong mga matay puno ng pagnanais na kayang itago. Kay ganda ng binibini at ako'y nabighani. Ako ay may nararamdaman ngunit hindi may paliwanag. Saan ka galing? Na tila ba isang anghel na bumaba mula sa kalangitan? Ako'y galing sa mundong puno ng musika, ngunit nang dumating ka, tila ba ang lahat ay nagmistulang mas maganda. Habang nagtatagpo, dumadampi ang mga kamay nila, pinapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Hindi ko akalaing mayroong ganong kagandang nilalang sa mundong ito. At hindi ko rin akalaing mayroong ganoong kabait at gwapong binata na magpapatibok sa aking puso. Sa gitna ng sayawan at musika, nagkatagpo sina Romeo at Juliet. Dumidilat ang kanilang mga mata sa isa't isa. Tila ba may sariling musika at mundo ang dalawa. Sa bawat hakbang na ito, ang mundo ay tila nagliliyab ng kasiyahan. Oo, at tila ba lahat ng alinlangan at hidwaan ay napapalitan ng tuwa at pag-asa. Ang pagtatapos ng musika ay hindi nagpahinto sa dalawa. Patuloy silang naglalakad, nag-uusap, at nagpapakilala ng kanilang mga puso. Hindi ko alam kung paano ko ito iikot. Ngunit sa tuwing kasama kita, parang ang buong mundo ay tama. Oo, ang mga araw na kasama kita ay parang walang katulad. Hindi ko rin alam kung paano natin ito harapin. Ngunit narito tayo ngayon at iyon ang mahalaga. Habang ang gabi ay patuloy sa pagsasara, nakaharap pa rin ang dalawa sa isa't isa. Tila ba ang oras ay huminto para bigyan sila ng espasyo na magkausap. Sa gitna ng musika at pagsasayaw, doon nagsimula ang isang pag-ibigan na higit pa sa hidwaan ng kanilang mga pamilya. Ang gabi ay nagdulot ng pag-asa at pangako na sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na tatanglaw. Sa isang hindi nasang pagkakataon, nakita ni Tybalt si Romeo nasa kasalukuyang naroroon sa lugar na kanyang pinupunta. Galit at puot ang bumalot sa kanyang puso sa paglapit sa kabila ng alitang umiiyak. Romeo, huwag mo malitin ang mga pangalan ng mga Capulet sa pagpapakita mo rito. Nais niyang patayin si Romeo, ngunit pinigil siya ng kanyang tiyuhin. Tybalt, tama na ang galit. Hindi ito ang tamang paraan. At ikaw, Romeo, alam mo ba ang mga patakaran? Dapat kang umalis dito bago pa maging masama ang mga bagay. Pasensya na kayo. Wala akong masamang hangarin sa aking pagdating. Sa gitna ng matinding tensyon, nagpasya si Romeo na magpaalam at umalis kasama si Juliet sa lugar. Ang insidente ay nag-iwan ng bakas ng alitan at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga pamilya. Ikaw ay isang Capulet at ako ay isang Montague. Paano na? Hindi tayo dapat magpadala sa hidwaan ng ating mga pamilya. Pag-ibig natin ang siyang mahalaga. Ang kakaiba ng pakiramdam na ito, di ba? Na kahit mahidwaan ang ating mga pamilya, narito tayo ngayon nag-uusap ng bukas na puno ng pangarap. Oo, at kahit maraming paghihirap, dama ko na may pag-asa para sa atin. Hindi natin dapat hayaan na ang pamilya ang magiging hangganan ng ating pag-ibig. Ngunit hindi dapat natin ito ilihim. Kailangan natin gumawa ng paraan.
Susubukan kong gawa ng paraan. Ngunit sa ngayon, ay kailangan mo munang umalis dahil baka may makakita pa sa atin na magsisimula na naman ng gulo. Sa tahanan naman ng mga Capulet, si Juliet ay bumabalot ng kalungkutan. Kasama ang kanyang mga kaibigan, tila ba ang buong paligid ay nagmimistulang dilim dahil sa magulong damdamin ni Juliet. Ang iyong balak gawin, Juliet. Hindi natin alam kung paano pagtutugmainan ang puso at tradisyon. Ang hidwaan ng aming mga pamilya ay tila walang katapusan. Hindi ba't mahirap ang ating kalagayan? Kailangan namin magtago. Subalit, hindi tama ang magsinungaling. Ang pag-ibig ay hindi dapat tinatago. Ngunit paano? Pinagplanuhan ni Juliet ang madilim na pagtatagpo sa araw ng kasal niya kay Paris. Sa labas ng simbahan, nasa harapan ng pintuan si Juliet na umaasa na makapasok. Naway magtagumpay ang aking misyon. Mahal na mahal kita, Romeo, at gagawin ko lahat para sa ating pagmamahalan. Sa simbahan, kausap ang padre ni Juliet. Humingi siya ng tulong mula sa padre at ito naman ay tumungon. Oh, Juliet, anong ganap at naparito ka? Padre, kailangan namin ng tulong nyo. Mahal na mahal ko si Romeo at plano naming magkasama kahit sa araw lang ng kasal namin ni Paris. Padre, ang puso ko ay kay Romeo lamang. Kailangan ko ng tulong ninyo. Padre, ako po ba ay nagkakasala sa pag-ibig kay Romeo? Anak, ang pag-ibig ay isang biyaya, ngunit minsan ay dumarating ito sa mga sitwasyon na puno ng kahirapan. Kailangan nating maging matatag at magdesisyon ng tama. Mahalaga nga ang inyong pagmamahalan. Nararamdaman ko ang inyong pagnanais. Juliet, ito ang gagawin natin. Plinano ng padre na pamayaw siyang pakasal kay Paris. Subalit sa araw na kasal ay inumin ng binigay na alak ng padre. Epekto nito ay titigyan sa pagtibok ng puso si Julia animoy patay sa magiging ganoon ng kalagayan sa loob ng 42 oras. Si Juliet ay nanagbihis ng magarang kasuotan pagkatapos ay nahiga. Nakita siya ng nurse saan yung iyon ay siya ay nagsisigaw-sigaw at sa pag-aakalam si Juliet ay patay na. Matapos inumin ang alak na ibinigay ng padre, si Juliet ay nagpakita ng tila kamatayan. Si Juliet! Patay na si Juliet! Hindi pa siya patay. Ito'y plano ko upang mapigilan ang kasal kay Paris at mailigtas siya kay Romeo. Anong klaseng plano ito, Padre? Hahayaan kong isipin ng lahat na wala na siyang buhay. Ngunit sa loob ng 42 oras, ang kanyang puso ay muling magiging buhay. Ito'y para sa pag-ibig ni Romeo at Juliet. Tunay nga na mabuti ang inyong hangarin, Padre. Ibinalita ni Baltasar kay Romeo ang kasawing sinapit ni Juliet. Romeo, ang iyong minamahal. Parang wala nang buhay sa tumba ng Capulet. Di maaaring ganito. Kailangan ko siyang puntahan. Sa pagdating ni Romeo sa tumbang kinaroroonan ni Juliet, nakita niya ito sa anyong ng kamatayan. Sa loob ng kanyang pusong puno ng lungkot at pagdadala, mahati hinanap niya ang laso na siyang magdadala ng wakas na sa kanyang buhay. Ano ang bisa ng aking buhay kung wala ka, Juliet? Kailangan kitang samahan. Si Romeo ay nagtungo sa butikahan. Bigyan mo ako ng lason. Kailangan kong sumama kay Juliet. Ito ay pinagbabawal. Ngunit ito ang yung nais tanggapin Tayo mo. magkasama na ngayon, aking mahal, hanggang sa kabilang buhay. Romeo, hindi. Hindi pwedeng ganito. Hindi ko ito makayanan. Mahal kita. Sa huling sandali, nagsama sina Romeo at Juliet. Sa huling hagtungan nila, ang kanilang pag-ibig ay nabigay ng aral sa lahat sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaan.
paasa.